Nagsasawa na rin ba kayo sa adobong atay? Tara at samahan mo ko at gayahin mo tong lulutuin ko. Meron ako ditong 1 kilong atay at huhugasan ko nga lang ito ng maayos para maging malinis at mawala nga yung kanyang mga dugo-dugo. Pagkatapos ko mahugasan ng maayos itong mga atay ay lalagyan ko naman ng toyo at suka at maglalagay din ako ng kaunting paminta. Imemekos-mekos ko nga lang itong mga mare para magsama-sama yung mga sangkap na inilagay natin. At syempre pagkatapos ay itatabi ko nga muna ito sa gilid dahil mamaya pa nga natin ito gagamitin. Kinuha ko na nga muna yung sangkalan dahil gagayatin ko na nga muna yung mga gulay na isasahog natin dito sa atay. Mayroon ako dito 2 piraso ng carrots at katamtaman laki ng patatas. Mabuti na lang talaga at meron nga kaming tira-tirang gulay dito at tamang-tama nga at yun nga ang aking kailangan. Gagayatin ko lamang yan sa maliit na hiwa na kagaya nga ng pampansin. Sa patatas naman ay gagayahin nga lang din natin yung kagaya ng gayat nitong mga carrots. Pero depende naman sa inyo mga mare kung ano nga ang gusto nyong gayat. Dahil kagaya nga ng palagi kong sinasabi ay kayo naman ang masusunod dahil kayo naman ang magluluto. Tapos gamit lamang ako dito ng 2 piraso ng sibuyas at ilang piraso ng butil ng bawang. Ganyang gayat nga lang ang ginawa ko at bahala na nga ulit kayo kung ano nga ang gusto nyong gayat. Sa bawang naman ay pinipit ko nga lang ilang piraso nito at pagkatapos ay hiniwa ko nga lang din ito ng maliliit. Tapos ko na nga igiyak yung ating mga sangkap na gagamitin kaya naman binuhay ko na nga itong ating apoy at inilagay itong kawali na aking paglulutuan. Naglagay lamang ako dito ng sapat na dami ng langis para maiprito itong mga patatas at carrots na ginayat ko kanina. Hindi mo nga kailangan iprito ito ng matagal at ang kailangan nga lang dito ay medyo magkulay brown. Pag nakita mo na nagbabrown na nga yung gilid ay pwede mo na nga itong ahunin. Pagkatapos dito sa patatas at dito sa carrots ay ito namang mga atay ng manok ang ating ipiprito. Isa-isa ko lang inilagay itong mga atay ng manok dito sa may init na mantika at hinayaan dito sa poy hanggang sa mag-brown na nga yung kulay niya. Hirap na hirap pa nga akong magbaliktad nitong mga atay na ito dahil nga yung aming tong ay nasa kapitbahay pa nga rin at hindi pa nga rin bumabalik. Sobrang layas nga nung aming tong kaya naman miss na miss ko na siya kaya naman wish ko na sana bumalik na siya. At wish ko din na mapanood nga ito nang nanghiram para nga ibalik na niya yung aming tong. Minsay aking naiisip nga na ako na lang kaya ang mag-adjust at ako na nga lang ang bumili ng bagong tong para kanya na nga lang yung tong na yun. At ayun na nga mga mare at natapos na nga ako sa pagpiprito ko ng atay kaya naman nagisa na nga ako dyan ng sibuyas at bawang. Nung lumabas na nga ang aroma, inilagay ko na nga lahat itong aking mga nipritong atay. Hinalo ko nga lang ito ng bahagya at pagkatapos inilagay ko na nga rin dito yung mga tirang liquid na ginamit natin sa pang-marinate. Naglagay din ako dito ng kalahating baso ng tubig at naglagay din ako ng magic sarap at kaunting asukal pampabalance ng lasa. At syempre maglalagay din pala ako dito ng 1 pakete nitong oyster sauce. Hinalo ko lamang ito ng bahagya upang sa ganun ay matunaw at magsama-sama yung mga pampalasa na inalagay natin kanina. Tinakpan ko nga muna ito ng bagya tapos nung kumukulo na ibinuksan ko nga ulit ito para haluin ulit. Nung okay na isinunod ko na nga ring ilagay itong mga patatas at carrots na ipinirito natin kanina. Syempre haluin ko ulit ito dahil tayo ay nagluluto at wala nga tayong ibang gagawin kundi haluin ito ng haluin. Charot. O diba, itsura pa lang mga mare ay mukha na nga siyang masarap. Maglalagay nga din pala ako dito ng 3 piraso na sili green pero isa nga lang ang aking hahatiin. Isa nga lang ang hiniwa-hiwa ko dyan dahil baka nga magsobra naman ang angang ay hindi na nga ito makain. Naglagay din pala ako dito mga mare ng kaunting kalamansi pantanggal ng lansa. Para lumapot yung sabaw ay gagamit nga lang ako ng cornstarch at tinunaw ko nga lang yun sa kalahating baso ng tubig. Kung palaging adobo sa suka at toyo na nga lang ginagawa nyo sa atay ng manok ay mga mare, subukan nyo ito dahil sobrang sarap. Hindi ko nga talaga inaasahan na ganito nga ang lasa nito. Kaya kung meron kayong atay ng manok dyan, ay subukan nyo na mga mare at wag na nga kayo magdalawang isip. Go mare, wag ka ng ano dyan at baka mag-anuhan pa tayo.